Hi guys, good morning. Happy ako today kasi it's the second year anniversary ng aking maliit na negosyo since I decided to reopen it after the pandemic and formally take over its operations. No? So, ang pangalan ng aming negosyo ay Huli's Bar and Restaurant. Located po siya sa Novaliches and may sarili siyang Facebook page. So, pwede niyo pong puntahan yun doon para malaman kung ano ba yun. Dahil anniversary ngayon ng Huli's, nag-decide ako na ang blog post ko ngayon ay para sa aking mga customers. So kung isa ka sa kanila, sana tapusin mo itong vlog na to kasi meron akong mahalagang mensahe sa iyo. At ikukwento ko sa iyo ngayon kung ano ang next level ng aming pagseserbisyo sa inyo. Okay? So, kung customer ka namin since nag-start kami, nakita mo siguro kung paano kami nag-level up sa pag-deliver sa inyo ng purpose ng negosyo namin, yung bar. No? Sa mga ibang tao, ang bar ay isang lugar kung saan pupunta ka, pwede ka pumunta para mag-enjoy, para makasama yung mga kaibigan mo, para makainom or kumain ng pulutan, manood ng variety show or kung ano man meron sila. So, that's all well and good. A bar is a bar. It's just a place kung saan may alak and may pagkain. Pwede siyang maging venue ng pagsasamahan, right? So, dyan, yeah, that's the basic foundation of it. Pero kung makita ninyo, guys, no, na kung anong ginawa natin sa Huli's, magkakasama tayo, ginawa natin sa Huli's, ano ang naging kwento natin itong nakaraang 2 taon, makikita ninyo na yung pagsasama natin, meron siyang naging sequence. And siguro, kung nandun kayo mula nung umpisa, mula nung nag-take over ako nung sa aking negosyo, kasi dati pinapatakbo siya ng aking brother-in-law, nung tinake over ko siya after the pandemic, no? Kita niyo siguro kung ano yung naging progreso ng aming pagsisilbi sa inyo. Okay? Nakita niyo siguro na unti-unti namin pinaganda yung bar. Nakita niyo siguro na unti-unti kaming naglagay ng mga events, kumuha ng mga performers na nagpapasaya sa mga bumibisita sa bar. Nakita niyo siguro na nagkaroon kami ng engagement sa mga communities na nag-decide mag-spend ng time sa Huli's Bar. Nakita niyo siguro na hindi kami tumigil sa aming commitment na buuin ang tinatawag na Huli's Experience. No? Buuin ang Huli's Experience at pagandahin yan, i-level up. Alam niyo yan. Ngayon na second year na namin, gusto kong explain sa inyo kung ano ang next level sa pag-develop namin ng Huli's Experience. Ginawa ko ang Huli's in my mind, no? Bago ko pa siya i-take over. Ang kwento ng buhay ko, siguro alam niyo na from my vlogs, dati akong empleyado na nangarap maging someday financially free, meaning walang utang. Someday magkaroon ng time freedom, meaning walang boss. Someday magkaroon ng negosyo, meaning magkaroon ng isang sistema kung paano kumita sa pamamagitan ng pagsilbi ng ibang tao. Right? So lahat yung pinangarap ko dati. And yung pangarap ko na yon ang naging pamamaraan din ng pag-design ko ng Huli's Bar. Sinabi ko sa sarili ko na someday magiging negosyante ako serving a community of people or customers like you in a manner na sa tingin ko magiging mahalaga sa kanila. And that's how we started building on the Huli's Experience. Ang sabi ko, na isa sa mga pamamaraan para maging maayos na tagasilbi sa aking komunidad ay ang pagbigay sa kanila ng safe space. No? Safe space kung saan sila pwedeng maging sarili nila, kung saan sila pwedeng maging masaya kasama ang kanilang mga kaibigan. No? Kung saan sila pwedeng magpakita ng totoo nilang pagkatao nang hindi nag-aalala na paghuhusgahan sila, na hindi na mag-aalala na delikado ang kanilang pagiging nandoon kasi lahat ng mga tao doon ay nakatingin sa safety nila. Sinabi ko na para
serbisyohan ng maayos ang aking napiling kliyente, bibigyan ko rin sila ng dahilan kung bakit sa Hulis pupunta kung sakaling may panahon sila na gusto nilang makasama ang kanilang mga kaibigan by introducing different performers. No? Iba-ibang mga performer ang dumaan sa atin at iba-iba pang performer na yun ang dumadaan sa atin. To make sure na hindi lang kayo may lugar na kung saan pwede magsama-sama, but also meron din tumitingin at naninigurado na yung pagsasama nyo na yun ay meron pang dahilan para maging mas masaya. Right? Alam na alam niyo yan. Nakisama ako, nag-collaborate ako, or ang Hulis mismo nakipag-collaborate sa mga groups, mga clans, para bigyan ng pagkakataon na magawa ang mga event nila. Kasi ang mga event ng clans, nakita namin, ay isa sa mga selebrasyon, pinakamagandang selebrasyon ng ating samahan. Kung saan mapapakita nila, showcase nila ang talino, ang ganda, no? At ang creativity ng mga members nila. Whether it be through a pageant, whether it be through a fashion show, whatever, diba? So, ginawa natin yan. Ginawa natin ang Hulis na good venue for events. And tuloy-tuloy yan. No? So, nandiyan na tayo sa level na yan. Gumawa tayo ng isang lugar na safe space where everybody could enjoy their friendships, celebrate their friendships in an environment na masaya, in an environment wherein everybody doesn't judge them. Nandiyan na lahat yan. Okay? So, nandun na tayo sa level na yan. Pinaganda, ginamit namin yung mga kinikita ng bar from the patronage ninyo, sa suporta ninyo, to invest in the bar para maging mas maganda yung ambience ng bar. Kitang-kita nyo naman siguro over the past 2 years kung gaano kalaki ang naging improvement ng Hulis pagdating sa facilities namin, pagdating sa mga amenities na na-enjoy nyo doon. No? Ando na tayo. 2 taon tayo nagsama, 2 taon tayo naging magkaibigan, 2 taon tayo na gumawa ng isang lugar kung saan tayo pwedeng magsama-sama para magkaroon ng good bonding, di ba? Good bonding, lahat yan ginawa natin. So ngayong 2nd year na ng Hulis, ano na nakikita kong next level? Next level. Paano ko pa kayo pagsisilbihan ng mas matindi? Siyempre, hindi tayo matitigil sa paghahanap ng magagandang performers, pagkakaroon ng magagandang events. Hindi tayo titigil dyan. It will just keep getting better and better. Lumalaki na ang komunidad ng mga Hulis performers. Kasi sabi natin, in the Hulis community, hindi lang customers ang kasali. Kasali sa Hulis community ang staff ng Hulis, kasali ang may-ari ng Hulis, kasali ang mga performers na nagpapasaya sa atin kapag nagsasama-sama tayo sa Hulis Bar. Kasama yung mga organizations na kumukuha ng members to all be part of a group. Diba? Kung saan sineselebrate nila yung purpose ng kanilang group. Lahat yan ginawa natin. So ano na ang next level? Paano namin kayo pagsisilbihan? Sa kwento na nakita ko para sa Hulis, kasi nag-umpisa talaga ako with an idea. Lahat naman ng bagay na ginagawa natin sa buhay, na na-accomplish natin, it all starts with a thought. Nag-imagine ako dati, kung ako magiging negosyante, kasi pinangarap ko talaga yan eh. Pinangarap ko, nung palang officer ako, nung palang bago ako magtrabaho, nung college pa lang ako, pinangarap ko na someday, magiging negosyante ako. Pinangarap ko yan. So, nung ini-imagine ko anong klaseng negosyo ang gagawin ko, sinabi ko, ano bang klaseng negosyo ang gagawin ko? Ano bang klaseng market ang isa-serve ko? Lahat yan ini-imagine ko, ang dami kong taon. Ini-imagine ko yan, nire-refine ko sa isip ko yan. Ano bang negosyo? Pagka nag-retire na ako, kasi syempre, kailangan ko rin magtrabaho dahil wala naman akong paraan para buhayin ang sarili ko kung wala akong pinagkakakitaan, di ba? So, nung nagtatrabaho pa ako para pakainin ang sarili ko and eventually yung pamilya ko, nandun pa rin sa akin yung pangarap na someday magiging entrepreneur ako. Magiging entrepreneur ako. Nag-umpisa ako sa ganun. Sino si Archie years down the road? Yung sinabi ko sa sarili ko,
Hindi ako magiging empleyado forever. Hindi. Hindi yan ang katapusan ng kwento ko. Hindi yan magiging ako. Ang katapusan ng kwento ko is I will be an entrepreneur. Bakit? Kasi yung pagiging entrepreneur na yan, ang pamamaraan ko para gumawa ng isang bagay that can generate income, not just for the time being na nandito ako sa mundong ito. I also want to provide something for my kids, whether they want to take over the business or not, whether they decide to get into it or not. I want to make sure na may maiiwan ako sa kanila, even if just as an option. No? Kung paano sila mag-provide para sa sarili nila and eventually sa mga apo ko. Diba? Andiyan yan eh. Lahat naman tayo nangangarap ng ganyan eh. So, kung tinitingnan ko, yung dulo, yung beginning with the end in mind, yan yung tinuturo ng karamihan mga gurus eh. Yan ang tinuturo ng karamihan ng mga life coach eh. You begin with the end in mind, right? So, nung tinitingnan ko, ano bang dulo or ano ba yung kwento ko moving forward? Ang gusto ko, ang kwento ko moving forward is maging entrepreneur. Nangarap ako. And dahil dyan, nag-work backwards ako. Entrepreneur o anong negosyo? Sige, sabi ko, I want to serve communities. Therefore, kumuha ako ng bar. And right now, I'm serving your community. Our community, di ba? Sama-sama tayo. The Hoolies community. No? There. I had to start with the end in mind and then I started building backwards, no? Going backwards, designing the steps on how to get there. So, I found a community. I started serving it with yung mga binanggit ko sa inyo, no? A venue, no? An experience, and all that. No? In fact, never ko nga minarket ang alak eh. Alak is just one of our things that you can find in our place, no? It's not the main reason why you go there, di ba? Kasi kahit saan naman may alak eh. Di ba? Lahat tayo. Kahit saan tayo pumunta, pwede naman bumili ng alak sa iba eh. Hindi yun ang Hoolies eh. Pinakita ko sa inyo that Hoolies stands for an experience, right? The experience. And Hoolies is serving a community. So yung dalawang yun ang puso ng aking negosyo. An experience and a community. Sabi ko, magiging entrepreneur ako providing an experience to a community. So, na-build ko na yung community natin. Ito na tayo. Nandito na tayo. Right? Nandito na tayo. So, ngayon, I'm going, hi, Kat. Uy, cute, oh. See? Sama siya sa vlog. Sandali lang, ha? I'm talking to our customers. Okay. Sige, nandito ka muna. Bye-bye. Bye-bye. Okay. Alright. Back to the vlog. Okay. So, paano ko nakikita yung total Hoolies experience? Let me explain. No? Ang Hoolies experience sa akin, yung ginagawa natin ngayon is just the beginning. Yung ginagawa natin ngayon na nagsasama-sama tayo to celebrate a weekend dahil pagod tayo sa trabaho, pagsasama-sama natin na dahil may birthday, dahil may magandang variety show, that's just the beginning. That's just the beginning. Ang dream ko talaga is to have the level of service that can give my community a reason to celebrate. Or, even better than that, continuous reasons to celebrate. Now, let me explain what I mean. Ano bang ibig ko sabihin pag sinasabi kong ang gusto ko, ang totoong Hoolies experience, ay ang pagsasamahan ng community ng Hoolies para magkaroon ng mga rason, paulit-ulit ng mga rason, padagdag ng mga rason, para mag-celebrate. Diba? Bakit ko sinasabi yan at anong ibig ko sabihin? Let me go back and give you a little context, right? Merong Harvard study na ang sabi ng study na yon, ang pinaka-powerful na cause ng kasiyahan ng isang tao is the quality of their relationships. Kitang-kita natin sa Hoolies yan. Grabe yung pagsasamahan natin doon. Yung relationship natin doon. Kilala nyo ako, kilala ko kayo, kilala niyo isa't isa. Sineselebrate natin yung pagsasama natin. Sineselebrate natin yung pagkakaibigan natin. Di ba? Kitang-kita natin yan. That's true. Masaya tayo when we're together. In fact, isa sa mga nakikita ko sa Hoolies, no? Kaya tayo masaya. Kasi willing tayo makilala yung mga hindi pa natin kilala.
willing tayo i-accept sila at willing tayo na paniniwala tayo na pag magkakasama tayo, pwede tayo maging masaya. Yan ang isa sa mga secret ingredient ng Hoolies. Our community welcomes everyone. Our community doesn't judge. Our community supports one another. Right? Right? Diba? Alam niyo na yan eh. Andiyan ka eh. Kasama ka sa community na yan eh. Alam mo na yan. I don't have to explain that. But yung sinasabi ng Harvard study na yan, para sa akin, if totoo nga siya, and it's true, nakikita natin yan eh, na our happiness is primarily centered upon or is mainly a result of the quality of our relationships. Para sa akin, kulang yan. Meron akong isang mentor, no? Ang pangalan niya Tony Robbins, and I've been mentored by him for 2 years now. In fact, meron akong binabayaran every year just to be coached by him, no? Recurring yan. I'm continuously learning from him, and I'm continuously applying kung ano yung mga natututunan ko sa kanya. I subscribe to a program niya na magkakasama kami every year, throughout the year. Okay, anyway, that's not the point. Ang point ko dyan is one of the key learnings ko kay Tony Robbins na pinaniniwalaan ko rin is that ang isa sa pinaka-effective na cause for happiness sa mga tao ay ang progress. Tagalogin natin yan. Ano ba ang progress? Para sa akin, kung i-relate natin yan sa buhay natin, ang progress ay pag-unlad. Pag-unlad tungo sa ating mga pangarap. So ano ba yun? Ano ibig sabihin niya? Paano yan natatie up sa Hoolies service or experience? Paano siya naging relevant dito sa vlog na ito? Bilang message sa aking mga customers. I am going to explain that in a manner that is also going to launch my next level of service to you. Okay? So, indulge me here, ha? Pagbigyan niyo ako. Ikukwento ko muna yan. Start muna tayo sa maliit na paliwanag sa pamamaraan ng pagkukwento. Okay? Lahat ng ginawa ko sa buhay ko, na na-accomplish ko, as I mentioned, yung pagiging empleyado ko, na ako nag-progress dyan, it was all because meron akong nakita na si Archie magiging ganito. At dahil dyan, meron akong end in mind, parang GPS, naglalagay ka sa Waze kung saan mo gusto pumunta, right? Naging alert ako sa ano ba yung mga kailangan ko or pwede kong gawin para maabot yan. Naging alert ako kasi ang daming options. We have infinite options every day. We have 24 hours. Ang dami natin pwedeng gawin. So, para ma-accomplish ko yan, hinanap ko yung mga options. Parang Waze, di ba? Hinahanap niyo yung options ng mga kalsada para dun lang ako tatahak dun sa kalsada na magdadala sa akin dyan. I had to build myself first as a capable leader, as a capable spotter of business opportunities, as a capable pursuer of business opportunities, even before I could become an entrepreneur. Kung hindi ko tinahak yung landas patungo sa entrepreneurship, which was yung pangarap ko, maging entrepreneur, right? Kung hindi ko siya tinahak, hindi ko magagawa ang Hoolies. Hindi ko siya mapapatakbo ng tama kahit subukan ko siya. Because I myself would not be ready to be the entrepreneur that is needed to make Hoolies materialize. Do you get what I mean? Kung hindi ako mag-uumpisa sa sarili ko at sa pangarap ko na magsilbi sa pamamagitan ng being an entrepreneur, wala. Hindi mangyayari ang kwento ng aking buhay. Right? Kung hindi ko inaral paano maging empleyado ng isang negosyo, kung hindi ko dinaanan yung mga experiences ng isang empleyado, kung hindi ko dinaanan maging isang leader ng team ng mga empleyado, kung hindi ko inaral paano gumawa ng negosyo para sa ibang tao, kung hindi ko inaral paano mag-solve ng mga problema ng negosyo, hindi ako magiging ready. I would not be worthy and I would not be capable of running my own business. That's why I had to invest in myself. And anong ginawa ko to do that? Siyempre, nag-aral ako. And like I mentioned, kumuha ako ng mga tao. Sinama ko sa buhay ko yung mga tao
na nagawa na yung gusto kong gawin. Bakit? Kasi pag may kasama kang ganun sa journey mo towards becoming who you wanna be, you could compress decades into days. Hindi akin yung phrase na yan, ha? I have to credit Tony Robbins for that, ha? Sinasabi niya that if you have somebody going along with you in your journey in life that has already achieved what you want to achieve, spending time with that person, talking to that person, watching that person, observing that person, can shorten your journey towards becoming exactly like him or even better than him from decades, dahil hindi mo na kailangan ulitin yung mga pagkakamali niya, into days, because he can explain to you exactly the rationale na i-discover mo sana, explain na lang niya sa'yo. Do you get what I mean? Yeah? Do you get what I mean? So, ang next level of service ko sa inyo, which is my gift to you now that it's our anniversary, and this is my announcement to everybody, as Huli's gift to all our community, right? Our growing community, right? How will we serve you better? Mag-uumpisa ako ng isang framework or isang aspeto ng serbisyo namin sa inyo, wherein tutulungan ko kayo hanggat sa kaya ko matupad ang mga pangarap ninyo sa buhay, para with every step or progress na sinasabi ni Tony Robbins, with the attainment of progress towards your goal of becoming who you want to be in life, we could share those milestones and celebrate them together when we come to Huli's. Parang gusto ko mangyari, hindi lang tayo nagpupunta sa Huli's at nakikita-kita doon para i-celebrate ang weekend, para i-celebrate ang holiday, para i-celebrate ang event. No, hindi. I want the Huli's experience to be so meaningful because ang sineselebrate natin doon, lahat tayo ay progress in life towards what we want to become eventually. Now, bakit ko to ginagawa? At hello, hi, iba na. Okay dito, ang dami kong mga kasama sa vlog ko ngayon. Okay, anyway, sige, dyan ka lang, ha? Shh, quiet ka lang, may kinakausap tayo. Okay, so naiintindihan ko na lahat tayo. Napakalaki ng Huli's community, right? Napakalaki ng Huli's community. And lumalaki pa siya. And dahil malaki tayo, alam ko na iba-iba ang gusto natin sa buhay. May mga iba sa atin gusto maging singer. May iba sa atin gusto maging magaling na empleyado, team leader sa call center. Kasi may iba sa atin gusto magnegosyo. Diba? Ang dami, ang dami. Lahat yan, infinite possibilities because we have infinite number of chances to include people in our Huli's community, right? So with every dream na meron yan, whoever it is, whoever you are, kung ano man ang dream mo, ang goal ko is to expand the Huli's community and to create an avenue within the Huli's community wherein magkaroon tayo ng chance to help each other along that journey. And how do we do this? Let me go to a concept na natutunan ko rin sa buhay. It may be true, it may not be true, but for me, I believe it. Bahala kayo kung gusto niyo maniwala dito. But naniniwala ako na ang pinakamalakas na puwersa sa mundo, the strongest force in the world, or in existence, actually, is not the atomic bomb or the nuclear bomb. No. Hindi. I think it's the spoken word. Bakit ko nasabi yan? Kasi the spoken word, no, has caused revolutions, no? Just imagine Jesus Christ, ha? Salita. Of course, he partnered that with actions to prove his points, no? But with the spoken words, ideas could be exchanged. People could start resonating. Ang ibig sabihin ng resonating is, nakaka-relate ako dyan, sasama ako dyan, right? Naniniwala ako dyan, no? Like, cause belief. The spoken word can either motivate or demotivate, create or destroy your identity. No? Whatever you tell yourself becomes your identity, right? Sabi nila, no? You become what you say. Your words become you. Dami nagsabi niyan, all those life gurus, right? So, kaya ako to ginawang vlog na ito actually is to spread the word
or words related to what I experience in life as good lessons that I think could be, kaya nga golden nuggets I think could be of use to the people that come across them. Kaya nga nandito to sa vlog na golden nuggets Kasi even itong gagawin natin on the servicing of Hoolies at the next level will be done through the sharing of golden nuggets. Hopefully, by the whole Hoolies community. Or if not, at least some of them. I'm hoping that I can create a platform for the Hoolies community wherein people who are willing to share golden nuggets amongst each other, willing sila mag-share ng kanilang experience, kwento ng kanilang buhay, kwento ng kanilang difficulties, kwento ng kanilang challenges na in-overcome, no? And all that. I'm hoping that through the spoken word, which is the most powerful force in the world, we could help each other out by giving each other, exchanging each other during the times that we are at Hoolies Bar or through this vlog or something else. If we could exchange words that will help each other become or move towards becoming the person they dream themselves to be. Yeah? Yan ang goal ko in serving you. That's why I'm going to end this vlog by announcing that I have created a Hoolies page, pero hindi ko siya pinangalan ng Hoolies page. Why? I've created a group. Hindi ko siya pinangalan ng Hoolies group or walang pangalan ng Hoolies whatsoever doon. Bakit? Kasi I want this group, this Facebook group, to serve not just the current customers na kayang abutin ng Hoolies sa ngayon. Kasi Hoolies is just at its 2-year stage. It will grow. Pero sa ngayon pa lang, gusto ko nang magserbisyo ng mga tao na hindi pa nakakaintindi kung ano ang Hoolies. Na hindi pa nasa talang buhay nila na na-encounter nila ang Hoolies. I already want to serve them. Because I think it is our duty to serve as many people as we can. Right? So gumawa ako ng Facebook group. At pinangalanan ko siyang Ikaw ang Kwento. Ikaw ang Kwento. Anong ibig ko sabihin dyan? No? Anong ibig ko sabihin dyan? Ikaw ang kwento? Ano yan? It's just a catchy phrase, no? It means something. And ano ibig sabihin nun? Sa talang buhay natin, pansinin nyo, we are defined by our experiences, right? Pero do we become our experiences or the result of those experiences? No. We become who we decide to be after experiencing things in life. Let me explain that. Nung ako bata, nung 11 years old ako, namatay tatay ko, binaril siya, namatay siya. So may options ako. Oh, namatayan ka ng tatay, binaril siya ng ibang tao. No, nakulong yung tao na yun. No? Nabaril siya. Yung tatay ko. So at that point, na namatay yung tatay ko, pinatay siya ng ibang tao. That was a crossroads for me to decide, sino ba si Archie after this? The experience was there, no? It happened to me. I had no control over it. Dumating siya. So I had the option now, or the choices now, to define sino na si Archie ngayon na may pumatay sa tatay niya. And here's the thing. There was this person who helped me see what will happen kung iyan ang gawin mo. What will happen kung iyan ang gawin mo. And this was my mother. Nanay ko. Sabi ng nanay ko sa akin, Archie, wala tayong magagawa. May pumatay sa tatay mo. May pumatay sa asawa ko. Ang tanong, ano bang nasa control natin? Ang nasa control natin, anak, sabi niya, is kung anong gagawin natin moving forward. At ano yung gagawin natin sa sarili natin. Sino ba tayo after this? And para makapag-make ako ng decision, kung ano ba ako. Kasi pwede akong maging, ako na magiging katulad ng mga pinapanood ko sa sine na ang buong buhay nila magiging paghihigante sa pumatay doon sa kanilang minamahal. Pwede yun eh. It could have destroyed me and created me, turned me into a vengeful person. Ang goal in life is maghigante sa pumatay sa tatay niya. Pwede yun eh. Yung magiging si Archie yung bida sa kwento ng mga action movies. Pwede yan. Pero pinakita sa akin ng nanay ko eh. And I'm very thankful that she did this. Pinakita sa akin ng nanay ko, Archie, bago ka mag-decide on who you wanna be, bisitahin natin
yung pumatay sa tatay mo na ngayon nasa kulungan. At kausapin mo siya. Kilalanin mo siya. So sinama niya ako. Very painful yun ha. Hindi ko gusto pumunta doon, but she brought me there. And nung nakausap ko yung pumatay sa tatay ko, nalaman ko na isa rin pala siyang tatay, no? Na hindi pala niya, wala siya sa tamang pag-iisip nung pinatay niya yung tatay ko. Nagsisisi siya. And tulad namin na nawala ng tatay, yung pamilya rin niya nawala ng tatay. Bakit? Kasi nakakulong siya eh. Hindi niya kasama yung pamilya niya. May mga anak din siya, may asawa din siya. So I saw exactly what he was. Na tao rin pala siya. And dahil doon, nag-decide ako na, okay, hindi ako pupunta dun sa landas kung saan magiging action hero si Archie, gaganti, papatayin kita paglabas mo dyan. Hindi. Sinunod ko yung payo ng nanay ko na, anak, huwag mong hayaan na yung nangyari, yung pagkakamali niya, na pinagsisisihan naman niya ngayon. Nasa kulungan siya, pinagsisisihan niya. Huwag mong hayaan sirain niya ng buhay mo. Huwag natin hayaan na sirain niyan ang buhay natin, ang pamilya natin, ang kinabukasan natin. Patawarin mo siya. And I heeded my mom's words. Pinatawad ko siya, although it took me years to... Ang daling sabihin na pinapatawad ko na, but it took me years to finally let go. But I went through that process, those many years. Because I decided, nung ginawa namin yung nanay ko, nabilisiran namin siya, I decided na I will forgive. I will be the person someday who has fully forgiven itong taong pumatay sa tatay ko. And it turned out that way. Napatawad ko rin siya. I started with the end in mind, na si Archie yung taong nakapagpatawad sa pumatay sa tatay niya. And I went through the difficult journey of getting there. I started with the end in mind. And I had my mom, isang tao sa labas ng buhay ko, who cared enough for me, na sinabi, anak, let's go in this direction. So I want that to happen also in the Hoolies community. Gusto ko yung mga willing na i-share yung lessons, yung golden nuggets sila sa buhay to get them to where they are. Marami tayo sa Hoolies community na negosyante, marami. May mga judge sa mga pa-agent natin, puro mga negosyante yan. Yung nga yung nakakabilib sa atin eh. We're a big community of business owners, we are a big community of workers, no? Big community of people having different experiences in life, no? Ang gusto ko mangyari is that we could find in the Hoolies community people that we want to be like someday. And through that group, through the sharings of those people in that group, if they do decide or volunteer to share, maging life lessons yan, the golden nuggets na matanggap natin, so that we could compress the journey to becoming those people, to attaining our aspirations in life, yung ma-attain yung mga pangarap natin, ma-akamtan yung pangarap natin na maging negosyante, maging singer, maging dancer, maging whatever it is. Mas bumilis yung ating journey towards that kasi may tumulong sa atin by showing that there's a path and by explaining to us, oh, this is the best way because this is how you will win and this is what you can avoid para hindi ka tumagal at hindi ka magkamali at huwag ka maulit sa iyo yung sakit na nadaanan ko. If we could create a space wherein that kind of sharing through words, no? Eh di ang ganda ng Hoolies community ngayon, hindi lang tayo bar. Isa na tayong community of growth. That is the next level ng Hoolies experience. The experience of growing into who we want to become and having the opportunity to celebrate with people we care about, who are our friends and the Hoolies staff and myself, no? All of us being together para suportahan ng isa't isa in that journey. That's why I created a new page called Ikaw ang Kwento. Dahil hindi yung experience mo ang kwento ng buhay mo. It's what you become after that experience, what you decide to be, what you decide to do, what actions you intend to take after you experience things. If you could choose options that will get you closer to your dream of being who you want to be, then bibilis ang journey mo. If you have a coach, hopefully one of our communities, you'll get there fast. So yun lang, tatapusin ko na ang aking sharing today. With that, I'm launching a Facebook group called Ikaw ang Kwento as my gift
to all the Hoolies community on the 2nd year of our anniversary. So thank you guys for sharing with me today your 30 minutes. See you. Have a nice day. I'll see you at my next post. Bye.